Sa kasal, palihim na binigay ni Ashley sa kaibigan niyang si Abreu ang susi sa silid-aklatan ng kanyang asawa. Habang abala ang iba sa panunood ng seremonya, tahimik na pumasok si Abreu sa silid-aklatan at naghanda ng magtanim ng mikropono. Samantala, para sa pagpaparehistro ng kasal, kailangan ng ID ng testigo. Kaya naman, nagtungo si Fairhot sa silid-aklatan upang kunin ang ID. Dali-daling nagpunta si Ashley sa hardin, at pinakiusapan ang mga kaibigan na lumabas sa likurang pinto. Nakakadismaya nga lang dahil nakalak ang likurang pinto. Nasa labas naman ng harapan si Fairhot. Kailangan magtago ni Abreu sa loob ng aparador ng libro. Ang nakabukas na pinto ay nakaagaw ng pansin ni Fairhot. Nakakita siya ng aninong dumaan sa labas ng silid-aklatan, at agad siyang pumutok ng baril. Buti na lang at mabilis tumakbo si Ashley. Nakatago siya sa makakapal na mga palumpong at hindi siya nakita ni Fairhot. Habang sisimulan na sana niya ang masusing paghahanap, may sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa labas. Sumunod ang brownout. Agad na kinabahan ng pamilya niya at tumakbo palabas ng hardin na may hawak na mga baril para alamin kung ano ang nangyayari. Pagkapasok nila sa silid-aklatan, tumakbo palabas si Ashley mula sa mga palumpong, lumibot sa harap ng pinto, nagkunwaring inosente. Walang nakapansin na siya ang nanghihimasok, maliban kay Fairhot. Tahimik niyang inalis ang dahon na nakatusok sa buhok ng kanyang asawa at nahulaan ang plano nilang dalawa ng kaibigan. Ngunit, para maprotektahan ang asawa, hindi na siya nagsalita at tumuloy sa kasal. Pagkatapos ng kasal, ang dalawang babae ay nanginginig sa takot, ngunit kasabay noon ay natutuwa dahil naitanim na ng maayos ang wiretap. Tinitigil niya ang asawa, na hindi makatingin sa kanya, at napagpasyahang magbiro si Fairhot. Nagkunwari siyang tatawag sa tauhan niya, na pinagbili na niyang kukunin ang mga fingerprint ng taong pumasok sa pintuang salamin bukas. Nanghina si Ashley. Habang naliligo si Fairhot, tumakbo siya sa silid-aklatan at pinunasan ang kanyang mga fingerprint sa pintuang salamin. Nahuli siya ni Fairhot. Walang pakialam na ipinaalala niya na dapat ay hindi na magpabango ang kaibigan nito sa susunod na misyon. Tinanggal ni Ashley ang kanyang pagkukunwari at inamin na naghahanap siya ng ebidensya para maparusahan siya. Hindi nagalit si Fairhot at tinanong pa nga kung dadalaw si Ashley sa kanya. Matigas na sinabi ni Ashley na kakalimutan na niya ito at wala na siyang pakialam pa dito. Parang matalim na kutsilyo ang pagtama ng mga salitang yun sa puso ni Fairhot. Isinama ni Fairhot ang kanyang asawa, na ayaw sa kanya, sa isang pamamasyal para makapagpahinga. Bigla na lang may sumulpot na mga mamamatay tao mula sa sasakyan sa likuran at pinagbabaril sila. Iniabot ni Fairhot ang baril kay Ashley at sinabing barilin ang likuran. Ngunit takot si Ashley na hawakan ito. Pinuprotektahan ni Fairhot si Ashley gamit ang isang kamay, at gamit naman ang isa ay iniikot niya ang manibela at pinasok ang sasakyan sa kagubatan. Habang hindi pa sila nahahabol ng mga mamamatay tao, hinayla ni Fairhot si Ashley palabas ng sasakyan at tumakbo patungo sa burol. Pagkaraan ng 10 minuto, napagod si Ashley. Binuhat siya ni Fairhot at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kubo. Iniwan niya si Ashley para magtago sa loob at siya na lamang ang sumabak sa ang mga mamamatay tao na yun. Mukhang hindi kapantay ni Fairhot ang mga mamamatay tao at agad silang nataman ng bala niya. Kinuha ni Fairhot ang mga cellphone ng mga mamamatay tao at nalaman kung sino ang nasa likod nito. Galit na galit siya, pero hindi pa ito ang oras ng paghihiganti. Kailangan niyang mailigtas muna si Ashley. Nang mga sandaling yun, matapang na nakikipaglaban si Ashley sa isa pang mamamatay tao sa likod ng pinto. Paalis na sana siya sa pakikipaglaban nang dumating si Fairhot at natalo ang mamamatay tao. Sa katunayan, mula sa sandaling yun, hindi na si Fairhot ang kanyang kinatatakutan. Ngunit ang tagapagligtas niya, gusto ni Ashley na tumawag ng pulis, pero gusto niyang siya na mismo ang maghiganti. Inihatid niya si Ashley sa isang ligtas na lugar, pinayagan siyang kumain at nangakong sisanduan siya pagkaraan ng 2 oras. Galit na pumasok si Fairhot sa opisina ng kanyang tiyo at itinutok ang baril sa ulo nito. Nanggaling pala sa telepono ng mamamatay tao ang boses na nagsabing inutusan ng tiyo niya na patayin si Ashley at si Fairhot. Nanginginig na nagpaliwanag si Namak na plano lang yon ng mga kaaway nila, isang pagtatangka na magpasimuno ng alitan sa pagitan niya at ni Fairhot.
Mahigit 20 taon na ang nakararaan, si Namak ay nagsampa ng kaso kay Sahin at siya ay nabilanggo. Kinuha niya ang asawa ni Sahin, kaya ang anak nito ay naulila. Nakalulungkot, nawala ang anak ni Sahin matapos ang malakas na lindol. Pagkatapos ay nagkasakit si Sahin at na-paralysi. Nang makalaya sa kulungan, nagbanta siya ng paghihiganti kay Namak, na sinasabing papatayin niya ang 9 na miyembro ng pamilya nito. At si Ashley ang unang target. Nagkataon namang gusto ring mawala si Ashley ni Namak. Kaya hindi niya binigyan ng babala si Farhat, pinagbawalan niya lang ang iba pang miyembro ng pamilya na lumabas. Dahil sa pag-aalala na baka mapahamak si Ashley, dinala siya ni Farhat sa isang mapagkakatiwalaang matandang kasambahay upang doon muna manatili. Nakitang mahal na mahal ni Farhat si Ashley ang matandang kasambahay kaya't nagdesisyon nitong tumulong. Nakiusap ito kay Ashley na huwag husgahan ang mga tao sa unang impresyon. Bagamat maaaring mukhang malamig si Farhat, mabait ang puso, tunay na mabuting tao siya. Nasasaktan niya ang iba dahil nasaktan siya o ang pamilya niya. Tumama ng husto sa puso ni Ashley ang mga salitang yon. Sa katunayan, kahit palagi siyang inuutusan nito, kung hindi dahil sa kanya, namatay na sana siya noong masaksihan niya ang pagpatay. Gabi na nang, dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, tumawag si Farhat sa asawa ng pinsan niya para paalalahanan itong maging maingat. Hindi niya alam na napunta na pala si Cunity sa kaaway at ibinunyag ang kung nasaan siya. Maaga sa umaga, nakita ni Farhat ang 3 lalaking papalapit na may baril sa labas ng bintana. Agad niyang ginaysan si Ashley at inilabas ito sa likurang pinto. Sa pag-uudyok niya, nauna nang tumakbo si Ashley, habang siya'y nanatili upang maaga ang atensyon ng mga umaatake. Subalit, di nagtagal ay tinamaan ng bala ang walang kalaban-laban na si Farhat. Nag-alala ng husto si Ashley nang mapuruhan si Farhat. Desidido siyang sumuko sa pagkakataong makatakas at bumalik sa tabi nito. Hindi nag-alinlangan ang mamamatay tao na barilin siya. Nakitang patay na ang mga target, mabilis na umalis ang mga mamamatay tao, ngunit ang totoo ay hindi nataman si Ashley. Nagmamadali siyang pumunta sa kubo at humingi ng tulong sa kasambahay. Pinagsamahan nilang dalawa na buhatin ang walang malay na si Farhat nang may paghihirap at maingat na inilagay sa sasakyan. Binilisan ng kasambahay ang pagpapatakbo ng sasakyan papuntang ospital. Habang nasa daan, mahigpit na yakap ni Ashley si Farhat. Isang mainit na damdamin ang nadama ni Farhat. Imbes na matuwa sa mangyayari sa kidnapper at mamamatay tao, natatakot siya ng husto. Pagdating sa ospital, nagawa ni Ashley ang operasyon kay Farhat kahit maraming tumutol. Sa kabila ng malaking panganib at kahirapan, nangako siyang gagawin ang lahat para mailigtas ang kanyang asawa. Marahil hindi pa niya napapansin na ito ay pag-ibig. Matapos ang 12 oras na operasyon, nakaligtas na si Farhat. Nanatili si Ashley sa tabi niya nang walang tulog. Natatakot na baka tumigil ang tibok ng puso niya. Ang hindi niya mapigilan ay ang pagpupumilit ni Farhat na umalis sa ospital pagkagising, hindi alintana ang mga sugat na hindi pa naghihilom. Hindi siya mapapayag ni Ashley kaya kinailangan niyang maghanap ng wheelchair at iuwi siya. Inaalagaan siya ni Ashley palagi at tinutulungan sa rehabilitasyon. Pagkatapos ng pagsubok na ito ng buhay at kamatayan, lubos na nagbago ang relasyon ng dalawa. Ang bawat pagkikita ng kanilang mga mata ay tahimik na nagsasalita ng kanilang matinding pagmamahal. Ang pinsan niyang pumasok ng palihim ang asawa niya sa silid at nagmakaawa na balikan siya, pero hindi na siya mapagkatiwalaan ni Gulsum. Nang manganak siya, nag-text siya para humingi ng tulong, pero hindi ito pinansin ng lalaki dahil natatakot siyang malaman ng asawa niya ang kanilang relasyon. Pagkapanganak, sinabi nitong hindi pa siya makakapaglaya sa kanya pansamantala. Pinanood pa nga niya ang paglaki ng anak nila sa piling ng iba. Habang sinaway niya si Cunity, kumatok ang asawa nito sa pinto. Dali-daling lumabas si Cunity sa bintana. At ang eksenang ito ay nakita ni Safai, na nagpapalaki ng kanilang anak. Ginamit ito ni Safai para mapanghinayang si Gulsum ng $10,000, na may banta na ihahayag ang iskandalo nito kung hindi magbabayad. Dahil sa kawalan ng pag-asa, tinakpan ni Gulsum ang bibig at ilong ni Safai gamit ang unan. Nang makita niyang nawala na ito ng malay, natakot si Gulsum. Nangangamba siyang tumakas sa bahay, ngunit nakalulungkot na napunta siya sa mga kamay ng kaaway.
Di nagtagal, nakatanggap si Fairhot ng larawan ng pagdukot sa kanyang kapatid mula sa kaaway. Sa kabila ng kanyang pinsala, katawan, nagmamadali siyang iligtas ang kanyang kapatid. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, iginiit ni Ashley na sumama sa kanya. Nang makarating sila sa address na ibinigay ng kaaway, saka lamang nila napagtanto na nahuli sila sa isang patibong. Walang nakakatakot dito, ang mga sigaw ay mula sa isang recorder na nasa mesa. Habang abala sila, nilock ng mga mamamatay tao ang pinto at binuhusan ng gasolina ang paligid. Nang sila'y magising sa panganib, napapalibutan na sila ng naglalagablab na apoy. Tiniis ni Fairhot ang matinding sakit ng muling bamukang sugat niya. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa anti-theft net ng bintana, pinilit itong mabuksan. Nakatakas sila sa apoy, ngunit hinabol sila ng mamamatay tao at pinaputukan. Mabilis na hinayla ni Fairhot si Ashley papasok sa isang abandonadong bodega at sinabihang magtago at huwag lalabas. Pagkatapos ay lumabas siya para harapin ang mga mamamatay tao. Ngunit ang malubha niyang sugat ay nagpabagal sa kanyang pagganti. Nakatutok ang baril ng mamamatay tao sa kanyang ulo. N.A. critical na sandali. Siniko ni Ashley ang patay ang mamamatay tao, nakabulagta at may pala sa tabi. Para hindi mapahamak ang kapatid, iniwan muna ni Fairhot at nag-iisa siyang humanap. Binuhusan niya ng gasolina ang isa sa mga mamamatay tao at kinulit kung saan ang kapatid niya. Dahil sa husay sa paggamit ng baril, madali niyang napuruhan ang mga kumuha sa kapatid niya. Nang nakatutok na ang baril sa ulo ng kapatid niya, kalmadong nag-sign siya gamit ang code nila. Pagyuko ni Gulsum, tuluyan ang napuksa ang lahat ng mamamatay tao. Nang masiguro niyang maayos na ang kapatid niya, walang sugat at ligtas, hindi na makatayo si Fairhot. Lumalabas na matagal na palang bukas ang sugat niya. Agad na tumawag si Gulsum sa hipag niya para humingi ng tulong. 10 minuto ang lumipas, dinaluhan sila ni Ashley at ipinasakay sa sasakyan. Habang nasa daan, naabutan sila ng checkpoint ng pulis para maprotektahan si Fairhot. Napilitang magsinungaling si Ashley sa mga pulis, at dahil dito, nabigo siya ng husto. Bata pa lamang siya, masipag siyang sumunod sa batas. Ni hindi nga siya tumatawid sa red light. Pero ngayon, nagbago na si Fairhot. Hindi lang siya nanakit ng tao, kundi napilitan din siyang magsinungaling at mapabilang sa mga gawain kriminal araw-araw. Si Ashley, na mabait at matuwid, tuluyan ang nawalan ng pagpipigil at sinigawan si Fairhot. Para kay Fairhot, ang mga salitang yun ay mas masakit pa sa anumang paghihirap. Si Ashley, ayaw maging kasabwat ng mga kriminal, nagpa siyang humiwalay na ng tuluyan. Matapos may hatid ng ligtas ang mga ito, nagmaneho siya papuntang himpilan ng pulisya. Hindi siya pinigilan ni Fairhot, pero inutusan niya ang kanyang mga tauhan na protektahan si Ashley. Pumunta siya kay Prosecutor Yejit at balak siyang isumbong si Fairhot, pero hindi niya kayang maging ganoon kasama sa taong nagligtas sa kanya. Kuryusong tinanong niya si Yejit kung bakit sila nag-aaway ni Fairhot. Nakita ni Yejit na malaki ang pakialam niya sa kapatid nito, kaya isinisiwalat ang lahat tungkol sa kanilang pamilya. Noong 12 taong gulang si Fairhot, nahatulan siya ng 8 taong pagkabilanggo dahil sa isang pagpatay na ginawa niya para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos ay sumapi si Fairhot sa hukbo. Sa kasamaang palad, sa isang digmaan, 12 kasamahan ni Fairhot ang namatay. Pumili na lamang si Fairhot na maging katulong sa ilegal na negosyo ng kanyang tiyo. Matapos marinig ang trahedyang naranasan ni Fairhot, nakaramdam ng matinding awa si Ashley at hindi niya magawang i-report ito. Nakitang wala pang umuuwing si Ashley sa kalagitnaan ng gabi, lubha ang pag-aalala ni Fairhot at hinanap niya si Ashley sa tulong ng kanyang mga tauhan. Ang lalaking nasa harapan niya ay parehong nakakaakit at nakakatakot kay Ashley. Hindi niya mabatid ang tunay na kalooban ni Fairhot. Imbes na utusan si Ashley, dinala siya ni Fairhot sa isang kariton para bumili ng pagkain. Nang marinig niyang ayaw ni Ashley ng cross ng tinapay, tinanggal niya ito. Kaya nga ba, ang isang pagmamahal na tahimik at mahiyain na tulad ng kay Fairhot, isang pagmamahal na puno ng di napapalitang debosyon at walang hinihintay na kapalit. Tumama kaya sa puso mo? Kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.